Pag ikaw ay nagsanla ng iyong lupa at hindi mo nabayaran yung utang mo, then ifo-foreclose yan ng napagsanlaan mo ng iyong lupa. And of course, under Republic Act 3135 or Act 3135, meron tayong redemption period, yung 1-year redemption period para tubusin ang iyong lupa. But under the same law, sinasabi niya na yung nakabili ng lupa during the foreclosure sale, syempre ipapabid yan, at kung sino man ang nakabili ng lupa ay pwedeng mag-apply ng writ of possession doon sa lupa kahit na hindi pa nag-expire yung 1-year period. Kasi dito, ang 1-year period na yan ay yung mandatory period kung kailan mo pwedeng i-redeem yung property. And of course, in redeeming yung property, babayaran mo yung purchase price or yung amount of loan siguro, plus yung mga publication fee, sheriff's fee, attorney's fees, etc. So definitely, hindi yung original amount ng loan ang mababayaran dito. In the meantime, kung sino man ang nakabili sa foreclosure sale, pwede nang kunin yung posesyon ng property na na-foreclose. Of course, parang unfair kasi meron ka pang 1-year period. Pero ang kondisyon nito is they can have a writ of possession provided magbigay sila ng bond to cover any damages that may be sustained kung na-redeem mo yung property. Yung income during the redemption period ay pupunta na doon sa nakabili ng iyong property. And of course, after the lapse of the redemption period, wala ka nang magagawa. The buyer in the foreclosure sale na nabigyan ng certificate of sale ng sheriff ay pwede na niyang ilipat yung title sa kanyang pangalan. And this is a case decided by the Supreme Court, yung IFC Service Leasing and Acceptance Corporation versus NERA. At ang basic concept lang dito, yung issuance of a writ of possession in favor of the purchaser in a foreclosure sale is a ministerial duty ng korte. In other words, walang discretion ang ating mga korte kung hindi ibigay yung writ of possession na yan. Because as we said, this is provided for by Act 3135 as well as the Code of Civil Procedure as well as Article 433 ng New Civil Code.